So, kung kayo ay planning sa pag-apply ng FRB visa to Germany, so here is the checklist I prepared. Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So today's video, i-share ko sa inyo guys yung mga requirements na naihanda ko para sa ating visa interview or to submit these documents to the embassy. I'm married with a German German citizen, and kailangan natin mag-apply ng visa. So, itong visa na to ay natawag na reunification visa. So, ito yung ating dapat ihanda na requirements bago tayo pupunta ng embassy. So, first, kailangan meron tayong application form print out. So, sa website ng German Embassy, meron sila doong application form na dapat natin fill upan online. And then, make sure na tama yung information nilagay natin doon. And then, isubmit natin yon. And then, sa last na page, mag-a-appear doon yung barcode. So, very important yun guys kasi yun yung titingnan talaga ng embassy kung natapos natin yung application form na yon. So, ipiprint out natin yon at dalhin natin sa embassy. Ano pa ba? Yung ating online appointment. So, kailangan natin dalhin yung ating online appointment. So, i-share ko sa inyo in my next video yung mga link na dapat natin puntahan para makatulong tayo sa iba na prepare din ng kanilang mga requirements. So, pangatlo, i-prepare natin yung ating 2 pieces biometric passport picture. So, isa doon sa ating original na application form, and then isa doon sa ating passport na cover doon. Kailangan natin doon maglagay ng picture. So, yun lang yung piniprepare ko, pero may mga extra ko mga pictures na dinala din para make sure kung kailangan nila ng more pa. So, meron tayong extra. So, next yung ating visa fee. So, sa mga reunification visa or yung mga nag-a-apply ng FRB visa, so ito ay waive na. So, wala tayong babayaran. Yun yung first na benefits na nakuha natin pag nag-asawa tayo ng German, di ba? Agad-agad meron tayong benefits. Sabay ganun. And then, next, ano pa ba yung ating i-prepare? Yung ating legalized na documents. All documents, yung ating birth certificate na naka-apostilled and naka-legalized. So, it means, pag na-legalize, it means tumaan na yun sa German Embassy. Okay, then next yung kailangan natin i-prepare if your birth certificate is not clear or hindi siya mabasa, meron tayong supported na local birth certificate na naka-print. And then, pag annulled kayo, so kasi ako annulled, so meron akong annulment court na papers na dinagdag kasi annulled nga ako. So, sa mga hindi annulled, so siyempre, hindi to kasama. So, ano pa ba yung marriage certificate? If you are annulled, yung previous mo na married na marriage certificate, apostilled and legalized din yon. And then, make sure na mayroong annotation yan sa taas. Ayan. And then, what else yung ating affidavit of no marriage or sa mga annulled, nag-a-appear pa rin yung ex natin doon na pangalan, yung ating previous na marriage certificate, nag-a-appear pa rin yun kasi hindi naman yan siya totally talaga i-delete ng PSA. Pero mayroon siyang annotation sa taas. So, annotation. So, kailangan natin yun. Make sure na talagang natapos yung ating annulment
process, na grant na. Kasi hindi yun siya mangyari na may annotation kung hindi natapos yung ating annulment process. So, make sure na mayroong annotation sa taas. And then, yung ating affidavit of no marriage, mayroon din yung note sa taas na annulled ka na or null and void yung kasal. Kung ano man yung reason na natapos yung inyong annulment o yung reason na nag-grant, yan na yung inyong annulment sa court. So, mayroon nakalagay doon na note sa ilalim ng ating AOM. And then next, yung ating very important sa pag-apply ng FRB ay meron tayong A1 course or A1 certificate from the German school, yung naka-affiliate or na ano talaga ng German Embassy. So sa akin, nagkuha ako ng or nag-exam ako sa Goethe Institute, so doon ako nakakuha ng aking A1 certificate. A1 certificate German language. So yun yung kailangan ng embassy sa atin pag nag-apply tayo ng FRB visa. So, sa may mga question at mayroong mga clarification sa mga nasabi kong documents, passport pa pala guys, yung ating passport talaga na mayroon pang 6 months validation. So, 6 months validation. So, sa akin, bagong passport yon. So, parang 1 year pa lang. So, kailangan make sure na i-check natin yung ating mga passport. Kailangan mayroon pa siyang 6 months validity. So, yun yung ating mga kailangan na i-prepare. And then, original lahat yon. And then, mayroon tayong 2 copies na Xerox kasi kukuhanin niya ng embassy. Basta prepare lang kayo guys ng 3 sets of copies except sa original para hindi na tayo ma-hassle pag pumunta doon. Kailangan nila mag-ask pa ng more documents. So, meron na tayo naka-prepare kasi hassle na pag bumaba pa tayo sa taas. So, imagine natin na sa German Embassy tayo, nasa 25 floor tayo. So, parang iniisip mo na yung interviewin ka pa, then may kulang kang documents na mag-xerox ka sa baba. So, parang hassle na. So, make sure na may 1 original and 2 copies na naka-xerox each documents. So, make sure talaga na naka-prepare lahat to bago tayo pupunta ng German Embassy. So, thank you so much for watching, and in my next video, i-share ko sa inyo kung ano naman yung dapat na requirements na kailanganin ng ating spouse o yung ating partner o yung ating foreigner na partner. Ano yung dapat nila i-provide na kasama dito sa dadalhin natin sa German Embassy. So, please watch the next video.